So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa video pa din ni Kim and Paolo Avellino ng BTS, no? Sabi kasi dito ni Marielle, flex ko lang ulit, I guess there's no need in asking if they are in item or in a relationship. Laro pa sa sikat ng araw when off-cam and no script. Their actions show it to. Basta gets na gets ko sila. I'm just happy for both of them. Just stay happy. #KP. Yes po, tama po si Marielle. Hindi na po kailangan pang itanong kung anong meron sa kanila. Kasi napaklaro. Klaro pa sa sikat ng araw kung anong meron si Kim and Paolo. Deep relationship, mga kakimpaw. Samantalang congratulations kay Kim and Paolo Avellino at sa mga staff and crew sa Alibay dahil ang Alibay remains the #1 series on Prime Video Philippines and secures top 10 ranking across several territories. So nakakatuwa lang mga kimpo kasi #1 in the Philippines, #4 in UAE, 7 Saudi Arabia, Singapore, 9 sa Canada. Grabe. Congratulations, Kim and Paolo Avellino. Deserve ninyo to kasi alam kong pinaghusayan nyo at binigay ninyo yung best para mas mapaganda ang inyong proyekto. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw. Itong nabalitaan ko sa mundo ng social media na ito palang si Kim, mga kakimpaw, ay may mag-o-open po na panibagong store. Dito po yan sa SM Cebu. Yes, House of Little Bunny, mga kakimpaw. This Saturday ata, mga kakimpaw. Saturday, November 22 sa SM City, Cebu. So kung kayo po ay malapit dyan, pwede kayong magpunta sa opening ng House of Little Bunny. So baka kaya si Kim Chu ay luluwas ng Cebu para sa opening po ng kanyang panibagong store located in SM Cebu. Sabi nga dito ni Eunice, a little early visit, may baby drop by Ate Kim's baby in Cebu a week before its big opening. So baka nga mga kakimpaw kaya luluwas si Chinita Princess para po yan sa opening ng kanyang House of Little Bunny. Merong mga nagsasabi mga kakimpaw na baka sila sosyo dito ni Paolo Avellino. Well, why not mga kakimpaw, di ba? Parehas naman po silang magaling humawak ng pera at ng business. So why not mag-join force, di ba? At mag-business partners si Kim and Paolo Avellino. Wala namang masama doon. Then eto po yung info ng mga gusto pong pumunta sa opening po ng House of Little Bunny sa Cebu. So sabi dito ni Eunice, so everyone who will visit the House of Little Bunny grand opening this Saturday, November 22 at SM City, Cebu. Here's quick direction. I tried my best, don't judge. When you're inside the mall, facing the entrance exit between Manam and Starbucks, Holb is on the right side. Directly across Starbucks, you'll see an escalator and another entrance exit. Holb is right beside you. Beside it. So, malapit lang pala sa entrance, mga kakimpaw, itong House of Little Bunny, and malaki daw po yung space, mga kakimpaw, nitong bagong shop ni Kim Chu. Take note po ha, sa ground floor po ito, mga kakimpaw, matatagpuan ang House of Little Bunny ni Kim, mag-open by Saturday, November 22 at SM City, Cebu. See you there, mga kakimpaw. Kung totoo nga na sina Kim Chu at Paolo Avellino ay may bagong business venture sa Cebu, hindi nakakapagtaka kung bakit naging tahimik at low-key sila nitong mga nakaraang linggo. Sa industriya ng showbiz, ang pagiging silent mode ng mga artista ay madalas nagbubunga ng dalawang bagay, professional transition o personal milestone, at sa pagkakataong ito, mukhang parehong bahagi ang tinatamaan. Si Kim, na tubong Cebuano, ay matagal nang kilala bilang isang negosyo-minded at hands-on na artista. Samantala, si Paolo naman ay tahimik pero strategic pagdating sa mga personal projects niya. Kaya kung magsasanib sila para sa isang business sa Cebu, ang kombinasyon nila ay magiging malakas at promising. Kim ang puso ng brand, Paolo ang tahimik pero solid na negotiator. Shows their long-term partnership. Symbolic ito na hindi lang sila pang on-screen. Ang pagnenegosyo ay commitment. Kaya kapag may joint venture,
Naglalabas ito ng message na may tiwala at respeto sila sa isa't isa. Habang nasa peak pa ang Kim Pao tandem, magandang pagkakataon para mag-invest sila sa isang bagay na pangmatagalan at may regional impact, lalo na sa Cebu na booming ang tourism at hospitality. Tahimik pero may pinoprotect. Kapag may niluluto sa negosyo, lalo na kung malaki at may investors, ayaw talaga ng artist ng leaks. Kailangan maayos lahat bago i-announce. Ito ang klase ng silence na may laman. Ano ang posibleng business? Hindi pa tiyak, pero posibleng nasa mga ganitong linya. Cafe or resto with Cebuano identity. Wellness resort/private villas. Clothing or lifestyle brand with local artisans. Film or creative hub sa Cebu. Malaking tulong sa local creatives. At kung ano man iyon, siguradong magiging trending at susuportahan ng fans. Kung totoong may pasabog na Cebu-based business ang Kim Pao, malaking indikasyon ito na seryoso sila sa partnership, nag-i-invest sila sa future, gumagawa sila ng bagay na mataas ang impact, hindi lang sa showbiz, kundi sa komunidad. At ang pinaka-nakakilig dito, kapag may business ang dalawang tao, nangahulugan iyon ng long-term vision, hindi lang para sa project, kundi sa isa't isa. Sa mundo ng showbiz kung saan bawat malit na lang artista ay may kaakibat na intriga, ang biglang katahimikan ni Kim Chiu at Paulo Avellino nitong mga nakaraang linggo ay talagang naging mapaglaro sa imahinasyon ng publiko. Sanay tayo na makita silang abala on-set, sa promo, sa events. Kaya nang bigla silang maging low profile, marami ang nagtanong, may problema ba? May issue ba? O may niluluto bang bago? Ngayon, lumalabas na ang sagot, may niluluto nga pala talaga at business pa. At hindi basta business, business sa Cebu, ang lugar na puso at comfort zone ni Kim. Kung bakit malaking bagay ang Cebu location, ang pagpili nila ng Cebu ay may malaking simbolismo. Para kay Kim, ito ang kanyang pinagmulan. Kultura, pagkatao, ugat. Ang magtayo siya ng negosyo doon ay parang pagbabalik loob sa komunidad na naghubog sa kanya. Para kay Paulo, ang pagpasok sa isang lugar na personal kay Kim ay indikasyon na komportable na siya sa mundo nito. Ibig sabihin, hindi lang sila magka-partner sa work. Humahakbang sila sa personal na espasyo ng isa't isa. Sa showbiz, bihira ang dalawang artista na humahakbang sa ganitong level ng partnership, lalo na kung hindi naman sila openly lovers. Pero actions speak louder than labels, ika nga. Bakit nakakagulat ang balita? Kasi hindi ito basta-basta proyektong pampakilig. Ang business ay hindi tulad ng teleserye na kapag ayaw mo na, pwede mong tigilan. Ito ay isang commitment, oras, pera, effort, schedule, reputasyon. Kung nagdesisyon sina Kim at Paulo na pumasok dito ng sabay, ibig sabihin, may matinding tiwala sila sa isa't isa, nakikita nila ang long-term potential ng partnership. Seryoso sila sa pagpapalawak ng kanilang pagkatao at career beyond showbiz. At ito ang dahilan kung bakit pasabog ang balita, hindi lang dahil exciting, kundi dahil deep at may weight yung move. Bakit sila tahimik? Kapag negosyo ang pinag-uusapan, kailangan ng discreet planning, matatag na papel, legalities at permits, investor conversations, branding at concept. Hindi ito pwedeng isinisigaw habang hindi pa tapos ang proseso. Kaya pala biglang off ang noise nila, hindi dahil may tinatago silang negative, kundi dahil may hinahanda silang surprise na may substance. Kung titingnan mo sa ibang anggulo, ang business partnership ay isang pahiwatig na lumalalim ang ugnayan nila. Professional man, personal o pareho. Sa showbiz, ang ganitong klaseng collaboration ay bihirang-bihira at usually ay ginagawa lamang ng mga taong komportable, buwang tiwala at may shared vision. Kaya siguradong ang mga fans ay hindi lang basta kinikilig na may pag-asa. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa isang bagong negosyo. Ito ay simbolo ng maturity, vision, growth at isang bagong yugto sa Kim Pao tandem. Kung ito ang pasabog nila, masasabi nating worth it ang tahimik nilang mga linggo. Minsan talaga, kapag nawawala sa ingay ang artista, may mas malaki palang binubuong plano. Ang balitang ito ay malinaw na nagpapakita na nasa bagong yugto sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi lang bilang magka-tandem sa showbiz, kundi bilang dalawang taong nagkakaroon ng mas malawak, mas matatag, at mas pangmatagalang partnership. Kung totoo nga ang nasabing business sa Cebu, maraming layers ito na dapat tingnan. 1. Ito ay move na may direksyon, hindi pa cute. Sa panahong sobrang magkakabit na ang showbiz sa branding, influencers, at commercial collaborations, ang pagpasok ng dalawang artista sa isang totoong negosyo ay hindi simpleng gimmick. Ibig sabihin nito, nag-i-invest sila sa future, gusto nilang lumagpas sa world ng acting, naghahanap sila ng stability outside showbiz. Hindi ito basta pakilig,
ito ay professional evolution. 2. Nagpapakita ito ng matibay na tiwala sa isa't isa. Ang pagnenegosyo ay isa sa pinakamahirap na partnership. Dito nagkakabukuhan ng values, decision-making, commitment, long-term vision. At para pumasok ka sa ganitong bagay kasama ang isang tao, ibig sabihin, buo ang respeto at tiwala mo sa kanya. For Kim and Paulo, this suggests na hindi lang nila tinitingnan ang isa't isa bilang co-stars, kundi bilang partners na may shared goals. 3. Maaari itong magbigay ng bagong impact sa career nila. Ang Cebu ay strategic location. Tourist-friendly, booming economy, hometown advantage ni Kim, magandang lugar para sa creative projects. Kung business man ito tungkol sa food, lifestyle tourism o entertainment, malaki ang magiging epekto nito sa kanilang public image. Mas makikita sila bilang well-rounded personalities, hindi lang artista. 4. Ito ang uri ng silence na may substance. Maraming nagsabing bakit ang tahimik nila lately. Pero ngayon, kung business pala ang dahilan, malinaw na. They were building something they were working on, something real. They were securing everything before publicizing. Hindi lahat ng katahimikan ay dahil may problema. Minsan, may mas malaking plano lang na iniingatan. Magiging malaki ang buzz sa fans at industry. Kilalang-kilala ang Kim Pao tandem na may natural chemistry. Kung magdadagdag ka pa ng business partnership sa package, abay iba ang magiging level ng suporta at curiosity ng publiko. Ito ang klase ng balita na nagpapakilig, nagpapaisip, nagbubukas ng speculation, at nagbubuo ng bagong narrative sa tandem. Sa kabuuan, ang masasabi ko sa balitang ito ay, ito ang uri ng pasabog na hindi lang pang headline, kundi pang long-term impact. Kung totoo, this marks a significant step sa personal at professional journey ng dalawa at siguradong bubuo ito ng bagong kilig, bagong respeto at bagong hype para sa Kim Pao.